Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluhan ng Jordan. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagkagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pati, ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang pagpupuri sa inyo, mga kapatid. Malapit nang maging lubos ang ating kagalakan sapagkat nalalapit na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ikawalong umaga ng ating simbang gabi at ikahuling linggo ng panahon ng Advento. Bukas na ay ganap natin sasalubungin at ang pagbulita sa muling pagsilang ng ating Panginoon sa ating piling. Kaya naman iniyahan tayo ng ating mga pagbasa ngayong linggo nito upang maging ganap at malalim ang ating pagkakaunawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagdating ni Jesus sa ating buhay. Ang ating unang pagbasa ay galing sa aklat ni Propeta Micas. Ang si Propeta Micas ang siyang nagsabi sa atin na ang haring ating inaabangan, ang haring ating hinihintay ay magmumula sa bayan ng Bethlehem. Para sa atin na nasanay ng marinig na si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem, parang walang dating ang balitang ito. Ngunit sa mga tagapakinig noong panahon ni Propeta Micas, nakapagtataka ang pagpili ng Diyos sa bayan ng Bethlehem upang doon magmula ang hari ng Israel. Bakit? Sapagkat walang nakakaalam kung nasaan ang Bethlehem. Ang Bethlehem ay hindi natin may kukumpara sa Maynila ngayon. Ito ay isang abang bayan doon sa bayan ng Juda. Kung merong inaasahang hari ang mga taga-Israel, maaaring manggaling sana siya sa isang sikat na syudad tulad ng Jerusalem. Ngunit hindi yun ang plano ng Diyos. Ang kanyang binirang ay kanyang tinawag mula sa isang abang lungsod, ang lungsod ng Bethlehem. Dito pa lamang, nakikita na natin kung ano ang plano ng Diyos, ang napakagandang plano ng Diyos. Kapag ang Diyos ay ang pumili, ang pagpili ng Diyos ay hindi may tutulad sa pagpili ng tao. Sapagkat kung tayo ang pipili, pipiliin natin yung sikat, pipiliin natin yung gusto ng marami,
kahit hindi tama. Hindi natin papansinin ang Ama. Hindi natin papansinin ang hindi kilala. Buti na lang, hindi ganoon ang Diyos. Sapagkat nakikita natin ang puso ng Diyos ay para doon sa mga nakakalimutan. Ang puso ng Diyos ay para doon sa mga abang. Ang puso ng Diyos ay para sa mga mabababa ang loob. Ano nga ang uri ng hari ang ating hinihintay? Ipinapakilala rin sa atin ng ating ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ngayong linggo ay nanggaling at alaw sa sulat sa mga Hebreo. At dito, pinapakilala sa atin ano bang uri ng hari si Jesus. Ang sabi sa atin ng sumulat, si Jesus ay isang hari naghahandog. Ulit, makikita natin kung paano iba ang Diyos sa atin. Kung atay ang tatanungin, sino ba ang hari? Ano ba ang hari? Ang hari ay ang siyang namumuno. Ang hari ang siyang makapangyarihan. Ang hari ang siyang pinaglilingkuran. Ngunit, hindi ganon ang paghahari sa plano ng Diyos. Nang si Jesus ay isinilang siya Ama. Nang pumili ang Diyos ng pamilyang kanyang sisilahan, hindi isang pamilyang sikat, isang pamilya ng karpintero ang kanyang pinili. Kaya naman sa buong buhay ni Jesus, makikita natin isa siyang haring naghahandog. At ang paghahandog na iyan, naging ganap sa kanyang paghahandog ng sarili sa krus. Ang Diyos, hari, ngunit hindi lang siya haring pinaglilingkuran. Siya, higit sa lahat, ay isang haring naglilingkod. Siya, higit sa lahat, ay isang haring naghahandog. Kaya naman ang kanyang pagdating ay dapat ganap natin ikalugod. Sa panahon na kung saan marami ang naghahari-harian, marami ang nagnanais na sila lamang ay paglingkuran, ang Diyos at ang kanyang pagsilang ay ang bukal ng ating pag-asa. Opo, maaari tayong umasa na magiging ganap ang ating pag-aalakan, sapagkat ang dahil sa atin ay isang lingkod, isang naghahandog, isang nag-aalay ng kanyang buhay. Katulad ni Juan Bautista, na sa sinapunan pa lamang ng kanyang ina na si Elizabeth ay nagtatalunan sa gagat ng marinig ang tinig ng ina ni Jesus na si Maria. Tayo rin dapat magalak, matuwa, manabik, sapagkat hindi ordinaryong hari ang darating sa atin. Ang hari ito ay naghahandog. Ngunit ang pagdating ni Jesus sa ating piling ay isang hamon. Dapat maging katulad niya tayo. Tayo ang kanyang pagmamaharian, dapat matutuling mag-alay, maglingkod, maghandog. Tulad ni Maria. Si Maria ang ating tinitingala. Nakita natin sa ating Ebanghelyo ngayon kung paano si Maria, ang ina ng Diyos, ay nagdaing maglingkod. Sapagkat sa
hanggang lugar upang roon maglingkod, ihandog ang kanyang sarili sa kanyang minsan na nangangailangan ng tulong. Sana maging katulad din tayo ni Maria. Tayong mga natanggap sa Diyos. Tayong pinag-aarihan ng Diyos. Matutulong maglingkod sa ating kapwa. Kahapon po, ako ay nasa isang kasalan. Ang ikinasal ay aking kaklase noong high school. At habang kami nasa reception, nagkaroon po ako ng pagkakataon makipagkwentuhan sa ama ng ikinasal. At ang kanyang naibahagi ay tunay ng nakaanting sa aking puso. Sapagkat siya ay isang lingkod. Dati siyang sundalo na matagal na naglingkod para sa bayan. Ang sabi niya sa akin, hindi siya tumangan bilang isang sundalo. Hindi malaki ang kanyang nakikot sa paglilingkod sa hukbong sandatangan. Ngunit kapag kanyang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na nakapagtapos lahat at magaganda ang katayuan sa kanilang lipunan at maayos ang mga pamilyang itinataguyod. Nabanggit niya, nasasabi niya sa kanyang sarili, salamat sa Diyos. Wala man akong kayamanan, nakikita ko ang sukli sa lahat ng aking pinaghirapan kapag pinagmamasdan ko ang aking mga anak. Tinanong ko siya, wala po ba kayong pinagsisisihan? Sabi niya, kung may pagsisisihan, meron